Masakit pag gusto niyang kumain. Oy! Makita na to upaw goy. Malinis yung tubig. Malinaw. Yung kahoy na sinasabi ko sa mga nakaraang video natin na tamase, maraming bunga, maraming hinog. Yan maraming mga ibon na kumain ng bunga. Yan. Yung kahoy na yan, pag nasa gitna pa yan ng kagubatan or maraming punong kahoy, siguro hindi lang ganyan kadami yung ibon na makikita natin. Lumipad yung iba. Ayan. Yung mga garansyang nasa puno ng niyog, tapos dyan sila sa kahoy na yan kumain. Kinain nila yung mga bunga ng kahoy. Harbisin natin lahat yung mga asula natin dito. Pagkabilis lang, dumami siya yung mga asula. Marami po yung nakuha natin at may natira pa. Sa sunod ng mga araw makakuha naman tayo dyan ng asula. Subukan natin to na pakain sa ating mga baka. May baki ba? Aritas. Ayaw niya. First time pa lang niya Inamoy-amoy niya yung azula. Sa lamig mong niya pero Aritas Yan.
Yan po ang stima basta hindi sanay. Hindi sanay kumain ng asula. Try natin kay Pugi. Hindi maigot yan. Ayaw pa rin. Ayaw niya sa amoy. Si Batang daw. Agak na. Kinain ni Pugi oh. Dapat lang, kaunti lang yung asula na ilagay natin. Kinain ni Pugi. Kinain mga kaprobinsya oh. Nadamihan na natin sa paglagay ng asula kanina. Kainin lang nila basta hindi masyadong marami. Nasubahan natin kanina. Kasi first time pa nila, so dapat kakaunti lang yung asula na ilagay. Yan po ang diskarte basta may bago tayong pagkain na i-introduce sa kanila. Dito po, may mga manok palagi oh. Yung isa nating manok, dinampot natin. Kasi dito po dumumi sa pagkainan ng ating baka. Dinampot natin para katayin. Silimer mga kaprobinsya, halos hindi na makasayo kaya ang ulo sa baldi. Sa lahat ng aming mga baka dito, silimer po yung malakas kumain ng asula. So no problem tayo kay Limer. Sinimulan natin yung pag-introduce sa asula sa ating mga alaga. Kasi marami na tayong pan dyan. At napakabilis dumami sa mga asula. Lalo na pag palaging umuulan. Yung nakuha natin dun sa isang pan lang. Ito po, marami. Binigyan pa natin ng asula yung isda natin dun. Yung mga tilapia. Bigyan din natin ng asula yung mga pabo natin. Gansa, pato. Kinain nila yung asula mga kaprobinsya. Yan po oh. Walang problema yung mga pato natin dito at saka pabo. Gansa, kumain po sila ng asula. Yung target natin dito ngayon, kahit nakakuha lang tayo ng tig-2 balde araw-araw sa ating mga asula. Napakalaking tulong na po sa ating mga alaga. Ayan. Ito dito oh.
tingnan po natin yung ating mga asulapan doon. Kung dumami na ba yung mga asula natin dyan. Yan. Ayos na mga kaprobinsya. At nagsimula na dumami at marami ng tubig. Kasi nung una, push yung nilagay namin doon. Tapos pag may makaharang sa hose ng mga kuhol, wala nang tubig na umagos. At dito po, positive. Yung ginawa natin dito na asulapan. Pag ito ay mapuno, napakarami na dito. Pag mapuno to ng asula, kahit ito lang, mga malalaking pan po ito, yung tatlo nating pan, parang ganun lang karami yung nilagay natin dito, isang kumkum lang, tapos ganyan na. Pati dito tinanggal na namin yung hose mga kaprobinsya. Yun po ang ginamit namin, oh, kawayan. So ayos, effective. Hindi katulad ng una na hose lang at may mga kuhol dyan. Pag pumunta yung kuhol sa hose, wala na, hindi na madaanan ng tubig. Nagsimula na rin dumami. So masaya po tayo ngayon kasi mukhang magsasuccess po tayo sa ating ginawa dito ng mga asulapan. Binuhay natin yung ating mga pan dito mga kaprobinsya dahil marami na po tayong alaga. Yung kawayan, ito po yung kadalasan natin na makikita sa mga probinsya, lalo na sa mga malalayong lugar. Kawayan yung ginawa na parang hose para daanan ng tubig. Ayos. Ito, simula na rin itong dumami to. Isang linggo mula ngayon, sigurado na tayo na pwede na tayo mag-harvest dito. Puntahan natin si Marites doon. Napulga na po namin siya. Pag may mga maliit tayong baka o kalabaw, yan po ang kailangan nating gawin. Pulgahin na agad yung mga maliliit pa. Kasi pag hindi natin mabantayan na inatake na sila ng bulati, mapapansin natin na matamlay sila. Tapos masobrahan na yun. Tapos pag hindi maagapan agad, mamatay yung baka. Yung baka natin dati si Kuribod, hindi namin nabantayan agad, inatake siya ng bulate. Muntik na siyang madali. Pero pag maagapan lang agad, napakadali lang palabasin yung mga bulate. Pero bumansot yung katawan ng hayop basta atakihin ng bulate. Yan po, oh, si Bitang, hindi siya namayat kasi palagi po natin pinapakain ng feeds, palagi pinastol. Marami ng damo dito ngayon at saka binigyan ng napier tuwing hapon. Na nakita tayo ni Marites, tumayo agad siya tapos lumapit sa atin. Si Marites, isang buwan na po si Marites mga kaprobinsya. So, hindi na masyadong matapang yung nanay niya, hindi siya masyadong silosa. Tis, mamaya pag matapos ng kumain yung mga baka natin doon na mga dumalaga, ipalabas po natin sila.
Yung itsura niya, parang si Tanggol dati, pero malaki siya kay Tanggol mga kaprobinsya. Si Tanggol dati parang kambing lang. Hindi na siya nagalit oh. Tis. Gusto niya makipaglaro sa atin oh. Ini-imagine ko po mga kaprobinsya pag mga anak yung mga baka natin na nakastahan. Tapos tatlo po yung sabay-sabay. At saka puro mga anak ni Pugi. So napakaganda siguro. Lalo na pag mga lalaki yung mga anak nila. Gusto po natin yung lalaki kasi pag lalaki mas mahal compare sa babae. Maraming naghahanap ng lalaki na baka na magandang klase. Si Pugi, isang beses pa lang siya nanganak ng lalaki, si Tanggol. Sige, paglaro siya sa kanyang nanay oh. Marites, nanay mo yan. Huwag kang makipagsuwagan sa kanya. Wala lagi bukot dis Marites oh. Hindi yan pwede Marites. Musukol o inahan. Pangarap po natin dito na makapag-breed sa ating mga baka na galing sa Batangas. Sana po. Babae man o lalaki yung anak nila, masaya tayo. Basta makapag-breed tayo. Basta mabuntis yung mga baka natin na si Quinay at Batang. Gusto niya makipaglaro sa kanyang nanay. Gustong sumama yung Marites oh. Guys. Napakalambing ni Marites oh. Yung mga napier natin dito, mga native lang to mga kaprobinsya oh. Yung dito parang namatay oh. Ang gagawin namin dito mga kaprobinsya, pag matapos na kami sa pagtatanim doon, taniman namin ulit dito. Pwede natin isprehan yung mga damo. Pastulan muna ng baka at saka isprehan yung mga damo, saka taniman ulit. Kasi hindi na maganda yung resulta dito. Iilan lang yung mga napier. Mga damo na yung marami. Medyo malaki-laki na po yung area natin na tinaniman ang napier. Pero medyo marami po yung mga alaga natin. Madali lang maubos. Kaya tanim tayo ng tanim dito ngayon. Yung mga bakante, sagarin natin. Yung nasa gilid, pati dito. Madali lang to, isprehan lang yung madamo. Dati po nagtanim tayo dito ng mani, kalabasa, watermelon. Pero napapansin natin na mas kailangan natin yung pagkain sa ating mga alaga dito. Kaya napier yung tinanim natin. Yung mga baboy po natin dito, yung ating barako mga kaprobinsya. Masaya sana tayo sa mga nakaraan nating video kasi may pumunta dito na nagdala ng inahin para pakasahan sa ating barako. Ang problema po, hindi siya kumasta. So susubahan pa natin siya. Pag ganun siya palagi,
obserbahan natin siya. Pag ayaw niyang pumasa sa mga baboy, ipakapo natin siya tapos ibinta. Basta ayaw niyang pumasta. Pero bigyan muna natin siya ng chance. Hintayin natin na manganak yung mga baboy natin dito at saka maglandi. Tapos pag ayaw pa rin niyang kumasta, lugit na tayo sa kanya. Nasa mga 8 buwan na siya. Pwede na yan breed. Pero pag ayaw niya, wala tayong magawa. Ito po minsan nagpausok kami para pangtaboy sa mga lamok. Kasi yung kapitbahay natin na pumunta din dito, nagdala ng inahin. Ganon din ang nangyari sa kanya mga baboy. May mga kagat ng lamok katulad sa atin. Pero at least naagapan natin. Effective yung ginawa natin na in-spray sa ating mga baboy. At napapansin natin na natuyo na yung mga sugat nila. Yung mga baboy natin, tuwing tanghali, nagbigay po tayo ng matindi agwa para pang snacks nila. At may good news po tayo mga kaprobinsya. Kasi yung mga manok natin dito na inahin, yung 3, nangitlog na. At yung isa naglimlim na. Sana mapisa lahat yung mga itlog nila. Para magsimula na dumami yung ating mga manok dito. Ngayon napakatahimik pa sa ating mga kulungan dito. Tapos yung dalawa namin inahin mga kaprobinsya na andun sa kambingan namin, hinuli namin kagabi at nilagay dito sa kulungan. Kasi doon sila sumampa tuwing gabi sa kubo ng ating kambing. Tapos yung mga dumi nila mapunta sa sahig. So hinuli namin at dito namin nilagay. Ilagay muna namin sa kulungan sa loob ng mga ilang linggo. Tapos pakawalan. Dito lang pakawalan. Mga sisyo ng pato. Yan. So nagsimula na rin dumami yung ating mga pato. Mga 6 na buwan mula ngayon. Sana po marami na tayo mga alaga dito manok. Yung kinatay namin na manok ngayon, lalaki yan. Yung anak sa isa naming manok na ando na malagi sa kulungan ng ating mga baka. Hinuli din namin kasi andun sila dumumi sa pagkainan ng ating mga baka. So hindi pwede yan. Sige kayo mga kaprobinsya, oh. Sakit. Masakit pag gusto niyang kumain. Oy! Makita na ito upaw, goy. Matakaw sa pagkain to si Goy Goy. Hindi po namin siya pinalabas kasi kawain niya yung mga tuta natin. Umiyak pag makalabas siya. Kilain niya yung tainga. At buti na lang hindi siya kawain sa ating mga malaking aso dito. Ang kalaban niya si Bingo. Bingo, sit down. Nagsilo si Bingo kay Goy Goy. Kaya nag-ingay siya. Napakabilis yung kamay ni Goy Goy. Pag magdala kami ng daging or mga insekto ba, siw-siw, ibigay sa kanya, parang kidlat yung kanyang kamay. Pa. Wala na. Hindi niya kayang hawakan. Kasi yung bibig niya puno na. At pati yung dalawang kamay niya. Tak. Yeah. Ay. Oh, sige. Oh. Sus kamuta goy, mura rabag dako goy, mat kamuta gyud. May nadala sana dito ng lalaki unggoy. Ibigay niya sa atin.
Pero medyo malaki na mga kaprobinsya. Hindi ko tinanggap. Delikado. Baka makawala pa tapos maging kurisyo dito sa atin. Si Goy-Goy nang dumating dito medyo bata pa siya. Kahit may laman pa yung mga kamay niya, oh. Gusto niyang angkinin lahat yung pagkain. Gusto niyang kunin lahat, oh. Ang resulta, nahulog. Ito. Oh. Nalilito na siya kung ano yung gagawin. Oh, yung paa niya, oh. Gusto niya isali sa pagkuha ng kuan. Bye-bye. Ba. Ayaw na niya. Oh. Puno na yung bibig niya. Oh, nahulog na. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito po yung ulam namin ngayon, oh, manok. Matagal na po tayong nakatikim ng manok na Bisaya. Native. May kanin. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Manitas bro, kasih kita dulu. Na-miss na ni Dodong yung kumain ng manok. Di ba Dong? Ini ano naman sa? So, ito daw. Yung ulo dyan, oh. Saway yung alaga natin. Katay tuloy. Dahan naman ko na. Dahan naman ko na. Isa may nabartian mo na nga, kabaligyan mo na. Malagay mo niya. Pila kilo ko no? 160. 160? Tabalo ko. Isa man yung bayad at manok. Si Irene. Napakunay ko ano yung manok. Di pa rin siya. Nang ito ko nung puti ko. Dito na hurot po yung manok. Ito na yung O ka dyan nawala na siya. Sopa. Tagal na bakit? Galyong! Easy kayo dulu.
yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga channel viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout din na Engineer Darwin and Sherwin Ocampo. Greetings from John Ocampo from Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout kay Ramon Remigio, watching from California. Happy birthday kay Reyes Untal, birthday niya August 6. Shoutout kay Ronnie Magbanwa Bilbao, watching from British Columbia, Canada. Shoutout kay Ship Remarks from Mindoy. Shoutout Katao Ubiso family. Shoutout Julius PWD. Shoutout kay Rimar Hakolbi and Hakolbi family from Canlaon City, Negros Oriental. Shoutout kay Jung Gibara from Dinalupihan, Bataan. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa lahat at maraming salamat po.